Balita. Narito ang ating mga layunin ngayong araw na ito. Nasusuri ang mga salitang ginamit sa pagsulat ng balita ayon sa napakinggang halimbawa. Natutukoy ang datos na kailangan sa paglikha ng sariling ulat balita batay sa materyal na binasa. Balita. Ang balita ay isang pangyayari sa kapaligiran na hindi pa nailalathala sa anumang pahayagan o hindi pa naibabalita sa iba pang uri ng media. Sa makatuwid, ang balita ay laging bago. Ito ay napapanahon at makatotohanang ulat ng mga pangyayaring naganap na, nagaganap na, o magaganap pa lamang. Maaaring ito ay nabasa sa paraang palimbag o balita sa pahayagan, o sa paraang panonood, o sa telebisyon, at pakikinig sa radyo. Narito ang iba't ibang uri ng balita. Balitang panlokal, tumatalakay sa mga mahahalagang pangyayaring nagaganap lamang sa isang tiyak na bahagi ng bansa. Ito ay nangyayari sa munisipyo, lungsod, at lalawigan. Balitang pambansa, tumatalakay sa mahahalagang pangyayaring nagaganap sa buong bansa. Balitang pandaigdig, tumatalakay sa mahahalagang pangyayaring nagaganap sa iba't ibang bansa ng daigdig. Balitang pang-edukasyon, tumatalakay sa mga pangyayaring may kinalaman sa edukasyon. Balitang pampolitikal, tumatalakay sa mga pangyayaring may kinalaman sa politika. Balitang pampalakasan, tumatalakay sa mga pangyayaring may kinalaman sa mga palaro at kompetisyon ng pampalakasan. Balitang pantahanan, tumatalakay sa mahahalagang pangyayaring may kinalaman sa pamamahala sa tahanan. Balitang pangkabuhayan, tumatalakay sa mahahalagang pangyayaring may kinalaman sa negosyo at takbo ng kabuhayan sa bansa. Balitang panlibangan, tumatalakay sa mahalagang pangyayari ng may kinalaman sa larangan ng telebisyon, radyo, pelikula, tanghalan, at iba pa. Sa pamamagitan ng pahayagang pampaaralan, binibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na may interes o hilig sa pagsulat ng balita. Ang mga mag-aaral ay maaaring magbalita ng mga mahalagang kaganapan sa kanilang paaralan. Ito ay maaaring tungkol sa kanilang kapwa mag-aaral, guro, mga aktibidades ng mga asignatura at ang mga nagaganap sa loob ng paaralan. Sa pagsulat ng balita, karaniwang ginagamit ang karaniwang baligtad na tagilo o inverted pyramid kung saan makikita ang pagpapahalaga sa bahaging nais itampok, pamatubay o pinakaimportanteng detalye, katawan,
Importanteng detalye, hindi gaanong mahalagang detalye. Narito ang paraan sa pagsulat ng isang balita. Una, karaniwang isinusulat ang mahalagang datos sa unang talata na kung tawagi pamatnubay na pangungusap. Subalit karaniwan itong binubuo ng 2 o 3 pangungusap. Kadalasa'y tumutugon ito sa mga tanong na ano, sino, kailan, bakit at paano, sang-ayon sa nais itampok o bigyang halaga sa balita. Ikalawa, ang katawan ng balita ang siyang nagbibigay ng mga detalyeng paliwanag hinggil sa mga datos na binanggit sa pamatnubay. Ikatlo, ang panghuling bahagi ay tumutugon sa di gaanong mahalagang detalye. Sa makatuwid, sinusulat ang katawan sa paraang pahina ng kahalagahan. Bukod sa hakbang na nabanggit, dapat ding tandaan sa pagsulat ng balita ang mga katangiang kailangan dapat taglayin ng isang balita. Ito ang sumusunod: simple, napapanahon, naiintindihan at madaling gamiting salita. Iwasan ang pagiging maligoy at gawing maikli ang talata. Ngayong alam mo na ang kayarian sa pagsulat ng balita, tukuyin naman natin ang mga datos na kakailanganin sa pagsulat ng balita. Gawing gabay ang mga sumusunod na tanong para sa paghahanap ng datos. Makatutulong ang mga ito upang mabilis mong mabuo ang balitang gagawin. Narito ang mga datos na kakailanganin sa pagsulat ng balita. Una, ano ang balitang ilalahad? Ikalawa, sino ang kailangan kong kapanayamin o hingan ng tulong? Ikatlo, saan ko ito makukuha? Ikaapat, kailan ko ito gagawin? Ikalima, ano ang iba pang datos o bagay na aking kakailanganin? Suriin. Basahin at unawain ang mga sumusunod na tanong. Piliin ang wastong sagot at isulat sa iyong sagutang papel. Una, ito ay napapanahon at makatotohanang ulat ng mga pangyayaring naganap na, nagaganap na o magaganap pa lamang. Maaaring ito ay nabasa sa paraang palimbag. Ang sagot ay titik D, balita. Ito ay isang paraan ng paghahatid ng impormasyon sa paraang palimbag. Ang sagot ay titik C, balita sa pahayagan. Alin sa mga ito ang hindi katangian ng balita? Ang sagot ay titik C, maligoy ang pagpapahayag. Ito ang karaniwang ayos ng balita. Ang sagot ay titik A, pabaligtad na trianggulo. Dito binibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na may kakayahan at interes sa pagsulat ng balita. Ano ito? Ang sagot ay pahayagang pampaaralan. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng balita sapagkat ito ang unang pinagtutuunan ng pansin at siyang umaakit sa mambabasa. Ano ito? Ang sagot ay pamatnubay. Isa-isahin ang mga gabay sa pagkalap ng mga datos na kakailanganin sa pagsulat ng balita. Ano ang balitang ilalahad? Sino ang kailangan kong kapanayamin o hingan ng tulong? Saan ko ito makukuha? Kailan ko ito gagawin? Pagyamanin at isagawa.
Pakiusapan ang isa sa miyembro ng iyong pamilya na basahin ng malakas ang balita sa ibaba ng 2 beses. Pagkatapos, suriin ang katangian ng mga salitang ginamit sa pagsulat ng balita. 2 puntos ang bawat bilang. Tayahin. Sumulat ng isang komprehensibong balita tungkol sa sarili mong lugar o bayan. Maaaring gumamit ng tablet, cellphone o laptop sa pagsulat. Ito na rin ang babasahin habang nagbabalita gaya ng paborito mong mamamahayag sa telebisyon. Siyempre, maaari din gamitin ang ballpen at papel sa iyong pagsulat. I-video ito at i-record at ipadala sa ating messenger. Kung wala kang pang video, ipagpaalam lang kaagad sa akin at tatawagan kita para sa iyong pagbabalita. At kung wala talagang gadget, isulat na lang ito sa malinis na papel. Bilang paghahanda sa pagsulat mo ng balita, gawing gabay ang sumusunod para sa paghahanap ng datos. Makakatulong ito upang mabilis mong mabuo ang balitang gagawin. Narito ang rubric sa pagmamarka. Maraming salamat sa inyong pakikinig.